Aray ko. Malinaw naman po no yung video na nakita po natin. Yung misis po ninyo, yung paalam, iba na pala ginawa. Opo. Kailan pa po siya umalis? Nung March 1 po yan, nagpaalam lang na bibili daw ulam tapos hindi na bumalik. Iba pala yung ulam. Wow, ha? Nitong si misis. Paano po ninyo nakuha or nahanap itong video po na ito? Ano po yan, nabuksan po yan ng mga anak ko na ano yung kanyang account. Kilala niyo po ba sir yung kasama niya doon na Opo. lalaki? Paano po ninyo nakilala yon? Ay sa ano po, sabi nung anak kong bunso, pag ako nagtitinda sa madaling araw, yun lagi ang kabidyo call niya, Jobit Baldun. Okay. Ano po yun sir? Katrabaho ba niya? Hindi po sa Facebook lang po nakilala niya. Ah, talaga? So, nakilala niya online, Opo. iniwan niya yung pamilya niya Opo. para doon sa taong yun. Ilan po yung anak ninyo sir? Ani. Sir, kayo po at ni Ma'am Salve Verche ay kasal. Opo. So, sa ngayon po, sir, sinusubukan pa rin po ba ninyong i-contact yung misis po ninyo? Hindi na po. Kailan po yung huli ninyong pag-uusap, sir? Matagal na po. Simula nung umalis siya, hindi na kami nag-uusap. Okay. So, sir, no, kasi sinusubukan po natin na hanapin itong pong misis po ninyo. Gusto rin nating makausap para man lang ipaliwanag niya. Kasi ano pa po bang ibang konklusyon ang meron tayo kung ang isang misis nakipaghalikan sa ibang lalaki? Ano po pati ang grabe ang ginawa niya sa amin. Hindi po ako makapokus sa paghahanap buhay. Pati yung mga panghanap buhay ko na isanla ko kahanap sa kanya. Naka-upload dun siya sa TikTok. Okay. Mukhang mas bata pa nga yung lalaki. Hindi, ma-third na rin yan. May edad na rin yan, sir. Nandito yan. Oo. Pinakita rin, sir, attorney ni sir, na nagra-rides pa sila. Okay. Simula nung March 1, naka-ano sila. Talagang nagbuhay dalaga na siya. Sir Domingo, sir, ano pong gusto ninyong mangyari base dun sa mga na-discover po ninyo, sa misis po ninyo? Gusto ko po ay pakulong na lang po yung dalawa na yan. Hindi ko na rin naman po tatanggapin yun sa amin kahit bumalik siya. Sir, anong ulam daw bibili niya? Maghanap lang daw po ng mga gulay-gulay, ganun. Pero yun ang paalam, siguro nakikipagtagpo na dun sa lalaki. May mga maydi kasi yung lalaki nandun sa Liter C ay. Yung Kalawag kasi ma'am, meron sa tabing dagat na Liter C. Yun talagang pasyalan ng mga tao. Sir, nakausap po namin siya. Kaharap po si sir, nakausap ko po itong si Ma'am Salve. Sinasabi niya na ayaw niya na po talagang bumalik. Ayaw na bumalik. And ayaw po niyang ipagbigay alam yung kinaroroonan po niya ngayon. Kasi, So talagang inaabandona na niya yung pamilya po niya. Talagang masaya na siya sa piling nitong... yun naman po ang sinasabi nun pag sabi niya sa akin nun, ako, Pika, pag may sinamahan ako, alangan bumalik pa ako sa inyo, sabi ng ganun. Patatlo na kasi yan, sir. May nakarelasyon na rin yun sa cellphone. Katwiran niya sa cellphone lang, nakikipagbulaan lang siya. Ay, sabi ko masama yun kasi may asawa kang tao. Ay, hindi nakikinig sa akin, sir. Sabi niya sa akin masaya siya sa ginagawa niya. Hindi kasi sir, ganito po, no? Gusto po natin no, na sana maging liable po siya dito sa mga ginawa po niya sa inyo. Opo. Okay? Pero Kawawa po pati yung mga anak ko. Pag minsan yung bunso ko panigurado yan. Ilang taon ba yung mga anak po ninyo? 8 taon lang po yung kasama ko dyan na bunso. Pag minsan ay nakikita ko sa isang sulok na parang nag-iisip siya, parang tulala. Yung mga anak ko na epektuhan sa ginawa niya. Ganito po sir, no? Kasi parang nahirapan tayo no, na i-contact po ang inyo pong misis. Pero kung gusto mo talagang panagutin yung misis po ninyo, ang pwede nating makita dito is yung krimen na tinatawag natin na adultery. Although, I have to be honest with you, doon po sa krimen na yon ang kailangan nating patunayan is yung sexual relationship na tinatawag, yung sexual intercourse. Okay? Pero syempre, yung video naman siya rin nakikita natin sa kama yon. Sa kama yon, close na close sila, naghahalikan. Okay. Wala rin naman kasi, ang hirap kasi patunayan or ang hirap magkaroon ng ebidensya na talagang may ginawa silang iba pa doon sa kama po na yan. Pero yung video po na nakuha po ninyo is indicative. In short, okay, alam natin na papunta na rin naman doon. Nangupahan na po pati sila sa Santa So Barbara. nagsama na talaga sila. Nagsama na sila. Okay. Sa Yung Santa lalaki Barbara. po ba sir, alam nyo kung kasal ba yan? Hindi ko po alam. Okay. Nagsama na po sila sa Santa Barbara. Muntik ko na nga po maabutan yun dun eh. Okay. Sige po sir. Nakablatter sila doon. Pag-aaralan po natin sir at kung ano pang ibang ebidensya po ang meron po kayo kasi again no, in a crime of adultery
kailangan nating patunayan po na that there is sexual relations between yung married woman to a man other than her husband. So doon po sa TikTok, indicative pa po siya. In short, parang circumstantial evidence yung meron tayo. Not mismo the act, the sexual act, pero yung behaviors nila po doon indicate na meron talagang nangyayari. Sa Inamin na po pati nila. Inamin. Saan po nila inamin? Inamin na po pati nila sa TikTok yung mga ano nila. All out na sa TikTok. Ah, talaga? attorney. Oo, inamin. Yung magti-TikTok sila, ipapasa dun sa inaasar yung panganay ko. Ipapasa yung mga TikTok. Tsaka ang masaklap nito, sir, yung mga TikTok nilang kalaswaan, pinapasa pa dun sa TikTok ng anak kong bunso dyan. Hindi nakikita yung mga kalaswaan nilang ginagawa. Kaya, sir, Okay, my goodness. Mm. Pero sir, no, madami rin kasing nagtatanong, no, kung bakit, ano kayang rason itong si Ma'am Salve naghanap ng ibang lalaki. Okay? wala. Baka naman sir, nambubugbog ka. Di, kung ako ma'am nang bubugbog, di sana'y, mapapatunayan niya kung halimbawa sinasaktan ko siya. Kahit tanungin yung mga anak ko kung sinasaktan ko siya. Baka naman sir, may bisyo ka, nagsascatter ka, pala inom ka. Or baka Ay, naman hindi. may babae ka rin. Hindi ma'am, wala talaga. Scatter sir, scatter. Wala rin. Kahit itanong sa mga kapitbahay ko kung anong buhay-buhay meron kami sa Okay. sa amin. Wala rin kayong babae. Ako sir, nagtitinda ako ng isda sa maga. Fish vendor po kasi. Tapos sa hapon nagtatricycle na masada ako ng tricycle. Ay siguro kulang pa yun sa kanya. Kaya meron na kasi siyang mga rason na pag minsan napapagura na yata sa bahay. Ang sabi niya, pag nagdating ako, para daw walang mapakialam ang mga anak niya, hindi Ilan na lang po daw yung siya anak niyo ulit tulungan. sir? 6, Ilan taon na po yung bunso? 8. Masaya dati pamilya namin. Simula lang yan nung matuto sa cellphone. Doon siya nakahanap ng doon kachat. Oo, doon. Yun ang simula. Di ba sabi ko, yan mga palo. Lagi ka nagpapalo sa mga TikToker din. Sabi ko, yan ang simula niya ng mausisa mo ikako niyan. Mga pamahal-mahal na. Ganun na, hindi ako nagkamali. Okay. So sir, ganito po ha. Subukan po natin manawagan muli dito kay Mrs. Kasi ang gusto po sana natin dito, magpagharapin namin kayo ha ni Mrs. Kasi sir, kahit sabihin natin na ayaw na niyang bumalik po sa inyo, pero dapat hindi niya kalimutan na meron siyang 6 na anak. Opo. Okay? Na siyempre yung mga yan, kailangan din ng panggastos itong mga bata na ito. Wala. Lalaki pa ang mga yan. No? Ngayon, walang nanay, walang... So, kailangan, no, hindi pwedeng iwan na lang ng basta-basta. Nitong si Ma'am Salve Verge, itong mga anak po niya. Yung college ko nga, iwan ko kung makakapag-aral pa yun. Okay, ganito po sir, no, kaya nga po gusto namin magtagpo kayo, pag-usapan po ninyo ito. Mukhang nakikinig Kung, naman siya. kung hindi na, tama, no, kung talagang ayaw na niyang bumalik, hindi na rin natin pipilitin. Pero, ano yung commitment niya dapat dito sa mga bata? Yeah, On top of the fact na kailangan niya ring managot dito sa ginawa niya with kung sino man yung lalaki na yon. Sabi nga sa kahapon, ayaw niya na rin daw talagang bumalik. Hindi niya ako tinatanong kung gusto ko pa siyang bumalik sa amin. Yun ang ibig kong sabihin sa kanya. Bakit ako gusto ko pa rin siyang bumalik sa Gusto mo pa ba? Hindi, sa ginawa niya yung sir, kahit magmakaawa siya sa akin, hindi ko na siya patatawarin sa ginawa niya sa akin. Para na lang po siguro sa mga bata. Opo, parang Arrangement na lang. Kasi ngayon, attorney, binababa niya na po yung tawag. Kanina, nakakausap pa po namin, 10 minutes ago, nakausap pa po namin. Pero siguro, ngayon po, nagbago na po yung isip niya. Binababa na po yung telepono at nakikinig po siguro. Baka may mensahe po kayo sa kanya. Ano po bang tawagan niyo, sir, kay Ma'am Salve? Ang sasabihin ko sa kanya ay magpakasiya-siya dyan sa ang gusto kong mangyari ay kung makulong na lang silang dalawa sa ginawa niyang pag-abandon sa aming mga anak niya. Kung siya man ay babalik sa amin ay hindi ko na rin siya tatanggapin. Ayaw na rin ng mga anak ko sa kanya. Sabi nga sa akin ng anak kong nandyan sa Kalintong, abayaan mo na yan papa. Kulong na lang natin yan. At least malinaw po no yung gusto ni Sir Domingo na Pakulong na lang ano sir. bang paboritong ulam nito kasi ni Ma'am Salve? Yung paborito niyang inuuwi sa inyo dapat, sir. Oo. Ang paborito niyan yung kanyang kachat. Aray ko! Yung pala yung ulam. Yun yung ulam na gusto, sir. Oo, yun ang laging alibay. Bibiling ulam. Siguro nagtatagpo na sila dun sa letter C. Lagi. Pero ano yung madalas na inuuwi sa inyong ulam dati, sir?
Yun, wala naman si Rino, ay ma'am inuwi yan ng ulam. Kung ano lang ipabili sa kanya. Talagang rason lang talaga yon, no? Rason lang. Sir Domingo. Well, nakakalungkot pero kung tutuusin, mabuti na rin kaysa naman harap-harapan ka ng lokohin. Ayun, sir. 'Di ba? Nasa bahay siya pero may mga halikan na siya diyan sa online. Mabuti na rin. Nakabuti na rin. Opo, Okay. Pero kailangan niyang panagutan. panagutan niyo po. Okay, at least, no? Sige po, no, Sir Domingo Verse, ganun na lang po muna ha. Ang gagawin natin. Salamat sir, magandang hapon po.